Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang isa sa mga iskriba kay Jesus at tinanong siya, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na ihigit pa sa mga ito." "Tama po, Guro," wika ng iskriba. "Totoo ang sinabi ninyo. Iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umiibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain." Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, "Malapit ka nang mapabilang sa mga pinagaharian ng Diyos." At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa 31 linggo sa karaniwang panahon at matapos po natin na ipagdiwang ang kapistahan ng mga banal, mga santo, at kahapon ang paggunita sa mga kaluluwa ng lahat ng mga yumaong Kristiyano. Kamusta po ang pagdalaw sa puntod? Nakita niyo na ba ang inyong sarili? Kung kayo man ay maipapasok sa puntod o kaya naman mailalagay sa garapon? Di ba, marami pong realization, di ba, na kahit gaano ka kayaman, kahit gaano ka katalino, kahit gaano ka katanyag, yun lang naman yung kakailanganin mo. Maliit na espasyo o kaya botelya lang ang kailangan mo. Pero pagdating ng wakas ng buhay natin dito, baliwala naman lahat ng mga inaipundar mo, naipon mo, baliwala lahat yan. Kasi lahat naman ay iiwanan mo. Kahit ipagdamot mo pa yan, kahit ipagkatago-tago mo pa yan, kahit anong passcode pa o password pa ang ilagay mo, makukuha at makukuha yan ng mga taong maiiwanan mo dito. Bagamat hindi natin inaalis na mahalaga yan o importante yan, pero ngayong linggo ay mas pinaalalahanan tayong paggugulan o pag-ukulan ng panahon ang pinakamahalaga. Yan ay ang pag-ibig. Yan nga, di ba? Pag dumadala tayo sa mga puntod, pwede natin mabalikan, paano ba nagmahal ang taong ito? O kaya naman, paano mo ba siya minahal? O pagpunta doon, sisipain niyo pa rin yung puntod. Galit pa rin kayo. Huwag na kayong pumunta kung galit pa rin kayo. Pero maganda rin minsan, no? Kung galit kayo, pwede niyong i-express pa rin eh. Sigawan niyo kung gusto niyo sigawan. Pero patapos noon, okay ka na dapat eh. Kasi mahirap po yun, no? Na mabuhay tayo sa galit. Kasi ang taong namumuhay sa galit, sa impyerno ang bagsak niyan. Kasi ang langit ay lugar para sa mga taong nagmahal. Hindi lang basta mga taong minahal, kundi nagmahal. Kasi ang Diyos, kahit ang tao paulit-ulit na magkamali, minamahal niya. Pero kapag hindi minahal ng tao ang Diyos, anong karapatan niyang pumasok sa langit? Kasi mahirap po yun, di ba? No? Halimbawa lang, kayo po, sasabihin ng mga magulang, mahal ko yung mga anak ko.
Pero yung mga anak hindi nagmamahal sa magulang, may kapayapaan ba sa loob ng bahay? Wala rin. Pero kailangan manggaling sa atin yung willingness natin na magmahal. Kahit hindi tayo mahalin. Kasi yung taong nagmamahal, yun yung mas magkakaroon ng kapayapaan. Kesa sa taong ayaw. Kahit magrebelde yan, magwala yan, magalit yan sa mundo, sa lahat ng tao, hindi yan nagiging masaya. At kapag nailibing tayo, babalik at babalikan tayo ng mga taong nakakaalala sa atin dahil sa pagmamahal na ibinigay natin sa kanila. Kaya nga dito sa Ebanghelyo natin, mayroong isang iskriba, nagtanong kay Jesus. Matalino na ito kung tutuusin. Itinuturing na ito ng komunidad na pinakamatatalino doon sa kanila. Kasi mga iskriba nga, mga nakakaalam ng kautusan. Memorize nila lahat yan. Yung 600 laws na dapat sundin ng isang Israelita, alam nila yan. Pero alin ang pinakamahalaga sa napakaraming utos na ito? At dumadami pa ng dumadami. Sa batas na nga lang natin dito sa Pilipinas, diba? Dumadami pa ng dumadami. Mayroong mga pati nga anti-ihi, anti-dumi, anti-aso, anti-tao. Lahat na may antay. Pero hanggat hindi tayo bumabalik doon sa pinakamahalaga, pag-ibig, wala din. Gulo pa rin yan. Nagkakagulo pa rin tayo. Kaya nga lagi, ibigin mo. Sa 2 taon po natin pagsasama dito sa komunidad, maganda rin siguro po no, na sa pagtatapos ay mapaalalahanan din tayong lahat, lalo na po ako, no, na ituro ko ba ang pag-ibig ng Diyos? Nakilala ba ng mga tao ang pag-ibig ng Diyos? Kasi kahit anong dami nating ginagawa, hindi ko alam, no? Pasensya na kung napagod kayo sa akin sa 2 taon na ito, no? Pero kahit sa dami ng gawain natin dito, kung hindi tayo nadala sa tungo sa pag-ibig, walang say-sayo. Nagpagod lang tayo. Napagod lang tayo. Baka nagpasikat lang tayo. O ako. Nagpapampam lang ako dito. Kung wala ako na ituro o naibigay man lang. Kaya nga unang-una, ako muna. Kilalanin ko muna ang Diyos. Ibigin ko muna ang Diyos. Para may maibigay ako sa inyo, sa mga tao na aking nakakasalamuha. Bagamat, no, minsan may iba't iba ang ating expression ng pag-ibig. Iba yung pamamaraan. Pero yun lang, no, sana yung hangad ko rin kung papaanong pinaalala ni Jesus ang pinakamahalaga sa mundong ito. Sabi nga niya, kahit no, magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain, kung hindi tayo napupunta at nauuwi sa pag-ibig, kahit anong sipag pa natin, kahit lahat ng organisasyon, salihan natin, maging member tayo, kapag hindi tayo nauwi sa pag-ibig, gulo ang aabutin natin. Maraming tao na maglilingkod at magsasabing, mamahalin ko kayo, iibigin ko kayo. Pero kapag hindi yan umiibig sa Diyos, wala tayong magandang direksyon na patutunguhan. Sabihin niyo nga po, pag-ibig sa Diyos. Madali lang po yan sabihin, pero yung hamon ay yung pagkilos o gawa natin. Kaya nga utos ang pag-ibig. Pero bago ito naging utos, ito ay biyaya muna ng Diyos sa tao. Binigay niya muna ang kanyang pag-ibig sa atin. At binigyan ng halaga kung kaya iniuutos niya na tayo po ay magmahal. Kaya nga, action. Di ba? Sino ba mga English dito? Verb. Ang love. Hindi ito noun. Hindi ito pangalan lang. Hindi ito kung ano man. Ito ay action. Kapag sinabing ibigin mo,
kikilos ka. Kung hindi mo man masabi sa salita, ipakita mo sa gawa ang iyong pag-ibig kung talagang nauunawaan mo ang kahulugan ng pag-ibig. Nawa, mapuspos po ng pag-ibig ang komunidad na ito ng Nuestra Señora de la Soledad at magpatuloy po sa pag-ibig sa Diyos para nang sa ganon ang ating paglilingkod, mapunta man tayo sa ibang lugar, dala-dala natin lagi ang pag-ibig ng Diyos. Amen?